Good morning, DXN. Welcome to DXN, the world's largest Ganoderma producer. Started its journey in Jitra, a small town in Kedah, Malaysia in 1993. So I'll be starting, since we have 3 sets of slides, I'll be starting with the DXN Hong Tea Powder. So if we can have the first slide, please, ng DXN Hong Tea Powder. Yan, yan. DXN Hong Tea Powder, as you can see, ito po itsura ng plant. Yan, next slide. So ang tawag po sa kanya ay Alternanthera sessilis red. It is known as Cecil joyweed in English. Sa Malay po ay siya ay daon karimak merah. At sa Mandarin or Chinese is Hong Chan Wu. So usually makikita natin to sa areas ng China, Malaysia, doon sa mga tropical climate. At saka makikita po natin, very characteristic of this herb is that its color, because it is very rich in anthocyanins, which gives it its purplish color. Yung anthocyanins po na yan is the same ingredients na nakikita nyo dun sa red grapes at saka dun sa dark na grapes, which are very, very rich in antioxidants. Next slide. Yan, so yung dahon po niya, yan, marami pong gamit ito, It can be used for cooking, could be used for preparation as herbal tea, so pwede natin siya maging beverage. Then yung stem, ganun din, it can be used as a medicinal purposes, pwede rin siya sa pagluluto. And the roots, usually ginagamit ito para sa mga problema sa sugat. Alam niyo po, if you look into the traditional uses of this herb, matutuwa kayo because it's so versatile. Marami siyang gamit sa ating katawan. Next slide. So ang contents po niya, basically, protein po yan. So in terms of nutrition, hindi lang po ito para sa kalusugan natin, but in terms of nutrition, ibig sabihin, may mga sustansya tayo makuha kasi may calcium, may potassium, may beta-carotene, which is very, very good. Now, kung titingnan po natin yung background, next slide please. Ito po yung mga historical uses niya. Sa India, ginagamit siya before to improve yung mga nilagnat, to reduce fever. Generally, it is for yung ating general health and wellness. At may mga concoction that can be used for your lung problems. Kagaya sa Taiwan, this is popularly used as pagganda rin to as hair tonic, pampaganda ng buhok. Hindi ko lang alam yung talagang wala ng buhok, magkakabuhok pa dito. But it's for us to see, so there's no harm in trying. Well, it's also good for your cardiovascular fitness. In Thailand and Sri Lanka, the leaves and shoots are usually boiled. Para makatulong sa ating kalusugan. Ang mga roots daw sa Nepal ginagamit for stomach ache. Sa Nigeria, it's used to treat headaches. Pero kung titingnan niyo yung overall na herbal use niya, maganda siya para sa ating mga sugat, maganda sa ating mga may kabag, kung nakabagan kayo, kung kayo nasusuka at kayo ay nauseated, maganda rin po siya. Historically, ginagamit, common, traditional use yan sa mga may ubo, sa may mga hika, sa may mga bronchitis, sa may mga diabetes. At yung ugat po, hindi lang po ito para sa stomach ache. Usually, ito po yung ginagamit nila to relieve yung mga namamagang sugat, to relieve inflammation sa mga wounds. So kung tingnan natin, napaka-versatile po ng product na to at marami po siyang gamit. Next slide. Yan, isa po sa versatility nito, it's good for cooking also. Alam niyo naman, may mga tao na hindi basta-basta umiinom lang ng supplement. So ibig sabihin, yung mga product natin na to, you can incorporate it in your common table food. Pwede nyo, kaya nga maganda itong ating product, makita nyo later, it's in powder form, hindi nyo na kailangan magpakulo-kulo ng mga dahon. Pwede nyo po itong incorporate sa ating pagkain. And it's very beneficial, Kasi may mga studies akong tiningnan, isa sa magandang benefit pala nitong ating itong product natin na to is it's very good for your liver. May binasa po akong studies,
Ay hindi ko na lang po ma-share sa slide, but it shows yung equality ng effect niya. Halos kasing effective na po siya ng Silimarin para tulungan yung ating atay. Alam niyo yung Silimarin, di ba? Nakikita yung mga advertisement ng mga liver aid, mga yan. Silimarin po yung laman yan eh. So there are studies na yung mga at a dose of around 250 milligrams per kilogram body weight, halos pareho ang epekto niya sa atay natin, lalong-lalo na may mga problema sa atay, mga induced ng mga toxin, induced ng alcohol, na problema sa atay, yung mga tumataas yung SGPT, kakaroon ng fatty liver, kakatulong po ito as good as your Silimarin at a 250 milligram kilogram body weight na dosage. That's approximately mga 1 to 2 grams yan, 1.2 grams yan for a 50 kilo individual. So, ibig sabihin, maganda ang benepisyo niya talaga sa katawan. Okay, next slide po. Next slide. Yan. So, ito na yung DXN Hong Tea Powder natin. Ano? Yung Alternatera senecalis red. Kasi po may mga variation po to na ibang mga plant, yung mga puti ang bulaklak. But this one, yung red variety po ang mas maraming medicinal benefit. Ano? So it is in powder form para madali ang kanyang consumption at saka absorption. And each gram contains 1 gram of herb ng Altera sinensis. So kung kagaya nung sabi ko sa inyo kanina, for your liver, it's around 250 milligrams per kilogram. Kung kayo ay 50 kilograms, approximately 1.2 grams per day. Yung makakatulong para makapagpaganda sa inyong atay. Now, ito pa, yung direction for use, meron pong provided spoon to. Mix 1 spoon with 100 ml of water. Pwede nyong i-stir ito at pwede nyong inumin before meals. Or pwede nyo pong itong ihalo sa inyong kinakain. Let's say you are eating outside. Next slide po, yung direction for use. Yan. So yan, as I said, pwede po natin itong i-mix in water, warm water, yung ating pong spoon na available, 2 grams po yan, and then stir well, then take it immediately before meals. Or, isang alternative use po dito, kung kayo kumakain sa labas or you have a prepared meal, pwede po kayong ihahalo nyo lang to, ibubudbud nyo lang sa pagkain nyo. So, kung meron kayong kinakain nyo, always add value, nutritional value doon sa kinakain nyo. Let's say, nag-fast food ka, alam nyo naman yung mga fast food, maraming mantika yan. So, to add nutritional value to your food, pwede po i-sprinkle ito. Okay? So, ang maganda po kasi dito sa ating product na to, it contains so many phenolic compounds, may triterpenoids din po yan. Ito po mga components nito, lalo na yung mga triterpenoids na to, isa sa pinakamagandang benepisyo po nito, as I may add as we go along, yung pong mga may mataas ang sugar. They found out sa mga researches, yung pong type 2 diabetes na obese, yung mga may diabetes na medyo hindi makontrol ang weight gain nila, nakita po sa mga research na itong ating product na to ay maganda ang epekto sa pagtulong pagpababa ng blood sugar for obese type 2 diabetics. So, isa sa mga ano po yan, sa mga additional inputs natin yan. So, itong pong Hong Tea powder na to, continue next slide. Next slide po. Yan. It comes in 18 grams pack, Isang box po is 5 packs. 5 packs per box. Then it has a shelf life of 3 years. Importante lang po, wag natin siya ibibilad sa init kasi powder ito, magkikik ito. So, importante yung room temperature at saka dry storage. So, additional direction. Yan, yung 1 spoon, 2 grams, 100 ml water. Sinabi na po natin kanina to. Next slide. Next slide po uli. Okay, so yung beneficial nutrients, sinabi ko sa inyo kanina, mga phenolic compounds, triterpenoids, mga amines. So marami po itong naitutulong sa ating katawan. At ang kagandahan po, next slide,
Yan, wala po siya mga added preservatives. It's all natural, no added sodium. Ha? Alam niyo po yung added sodium, pampaalat lang naman ng lasa yan. Walang artificial coloring kasi po by nature talaga itong herb na to ay mapula-pula or purplish in color. At siya po ay halal certified. Okay, next slide. So ito po yung details ng ating Hong tea powder. If you are a distributor, well, you are to be guided with this. Yung distributor's price, and of course, yung mga CPE at saka PVs natin, which is very important. So, basically, yan po yung tukol sa Hong tea powder. And we'd like to go on to the next product. After Hong tea powder, ay puntahan po natin yung pearl powder. Okay. Next slide po tayo dun sa pearl powder. Can we start with the pearl? Yan. Tapusin po muna natin yung tatlong modules, and then probably we can pitch in our questions. Yan, pearl powder. Okay. So kung titingnan po natin ang pearl, sabi ko kanina, akala ko ang pearl palamuti lang, So it's a hard glistening object. Alam naman natin lahat yan. Galing yan sa mga kabibe, found in freshwater river and ponds, and even sa mga malalalim na lugar sa dagat. Ang pearl po is composed of calcium carbonate at saka yung crystalline form po niya, deposited siya in layers. Kaya makikita niyo yung perfect pearl, smooth na smooth yan. Pero may mga pearls po na hindi perfect, na taglang baroque pearls. So, noong unang panahon, ito po ay isang ornament para sa sabi nga lang, para maganda, para ito ay magpapakita ng iyong siguro status, social status, kasi usually pagka may pearl ka, may mga gemstone ka, you belong to the upper segment of society, di ba? So, yan po yung ating pearl in general. So, ano po ba yung mga pearl pa? Additional info. Next slide. Yan. So, primarily, jewelry ito ginagamit to adorn clothing. At ngayon po, makikita natin, hindi lang pala ito for jewelry. Ginagamit din po ito for medicines and cosmetic use at maging sa mga pintura. So kung titingnan po natin, napaka-versatile ng gamit ng pearl. But most probably, yung iba sa atin ay medyo questionable. Talaga bang yan ay may medicinal value? Well, let's move forward. Next slide. Yan. So, ang tutusin po, pearl powder has been used for thousands of years sa traditional Chinese medicine. Around 250 BC, ginagamit na po nila yan. At ang pearl po, maraming nilalaman na protein, maraming mineral. So, you'll be surprised how good yung mga laman po ng ating pearl powder. Di po ba? Kasi akala natin yung pearl ay ganyan-ganyan lang. Parang palamuti lang, parang kwintas lang. But marami pala siyang benepisyo sa ating katawan. Next slide. So yan, makita natin, in Chinese medicine, ito'y ginagamit as detoxifying agent. Nakakaturing din siya as anti-inflammatory, yung mga namamaga, natutulungan niya ma-relieve yung pamamaga. At ito pa, nakakatawa, pero ito'y ginagamit daw for love potions at antidote for poisons. Yan. So kung titingnan po natin, ang pearl daw po, it contains amino acids, calcium, may mga minerals din, and which is very, very beneficial not only for health but also for our skin. So yun pong kagandahan sa pearl. Pwede mo gamitin internally as a supplement, pwede mo rin gamitin externally for your skin benefit. Okay? So what are pearls? So, siyempre, ito ay produced by mollusk. Ang tawag po doon sa mga kabibe, ang classification po niyan sa animal kingdom ay mga mollusk yan. So, it takes around 3 to 4 years, yung mga under natural condition, bago ka makabuo ng pearl. Noong unang panahon, ito ay simbolo ng status, social status mo. I mean, if you are on the wealthy side, medyo may kaya ka o talaga mayaman ka, usually you are displaying this or you are flaunting this with the use of pearls as jewelry ornaments. Now, marami siyang shape,
and colors. Kung makikita natin, if you go around ng mga jewelry stores, makikita nyo may mga black pearls, may mga bluish na pearls, may mga yellowish na pearl. So, it comes in a variety of colors. Now, kung titingnan po natin, yung history niya sa China, next slide po. So, some of the uses, ginagamit daw ito dati to treat tuberculosis. Well, I'm not so familiar with this, pero kung nagagamit siya nung araw sa China, probably it's true. Pero kasi sa ngayon, we don't use this anymore. But if it is traditionally used before, ibig sabihin, pwede mo itong pang-augment sa ating mga medicinal use ngayon. If you have medications for tuberculosis, then isa sa mga pwede niyong pangtulong is probably your pearl powder. Now, it is used as medicine, as cosmetic, as early as 320 AD. So, ibig sabihin, tagal na matagal na to. Ginagamit din daw for eye treatment. Well, I'm not pretty aware of this eye treatment ng pearl kasi ano yan eh, parang mga dust form, but probably may mga concoction silang ni-create, patches para sa mata, para pang-relieve ng inflammation. Now, it also is good for our heart. It's found in medical books as in Bengkao Gamu. It is very good for your skin. Actually, isa sa mga nakita kong effect ng pearl is meron siyang actually whitening effect. I just can't see the notes that I compiled. Meron po akong nakitang reviews at saka research about pearl na maganda siya for the skin. Tingnan ko po yung aking notes. Yan. Meron akong ni-review dito na very good siya for the skin. Actually, meron pa nga akong nakita na ano siya eh. Para sa toothpaste. It's very good also in whitening your teeth. So kung titignan natin history sa India, it's used as Ayurvedic medicine. It's good for your health. It is used as poison. Sinabi na natin kanina, antidote for poison. It is used as an ingredient for love potions. Well, may mga issues po kasi or may mga research that ang pearl po ay pwede pang-tulong, pang-improve ng ating brain function. So another history nito, ito naman ay Philippine history. Next slide po. Yan. So pre-colonial times, yung mga kabataan po, they hide from the sun in order to have fair skin and white skin. So, kung titingnan po natin, isa sa mga benefit ng pearl powder is yung pagpapaputi at saka pagpapaganda ng ating balat. So, probably ito yung isa sa mga magiging benefit natin dito, kagaya nung binibiro ng ating host kanina na iba daw yung dating kasi mukhang maraming pearl powder na ininom. Yan. So, history sa Europe, it's used to treat fever of Lorenzo, used to improve physical and mental conditions, and of course, yung skin condition. Okay. Next slide po. Other uses of pearl. So, jewelries, alam na natin yan. Skincare, well, siguro medyo titingnan natin to. Probably this is one of the best or one of the good positioning natin for using our pearl powder is in line with our skincare products. Mga cosmetics, ginagamit po yan. And for beverages, pearl coffee, premixed drinks, well, sabi nga nila, you can add it to your coffee. It will give it somehow a sparkling, parang glittering effect do sa ating coffee. No? Sabi ko, para ka umiinom ng glitters pala pag nilagay mo yung pearl sa ating coffee. But it has benefits, ano? So, ano po yung benefits ng pearls? Next slide po. Yan. So, main components, usually minerals po siya, may proteins po siya, may polysaccharide po siya. So, ang maganda po dito, may mga na-come across ako na study which I would like to share.
So, sabi ng studies, it's both used beneficially for internal at saka external benefits. Pero may nakita sila na isa sa mga benepisyo ng pearl when it comes to your skin is when you take in yung pearl powder, it helps reduce yung activation ng tyrosinase enzyme. Ano ba tinatrabaho ng tyrosinase enzyme? Ang tyrosinase enzyme po stimulates or causes the production of melanin pigments. So itong melanin pigments na to, pagka na-stimulate yan, magiging dark ang skin mo. But when you inactivate o pinipigilan mo yung activation ng tyrosinase, hindi nagpo-produce ito o hindi ito nagko-cause ng production o stimulation ng melanin pigment. So in effect, meron para siyang indirectly na whitening effect sa skin. So maganda pala itong pearl powder na to. Probably if you just take it on orally, makakatulong din siya in improving yung skin tone mo. May whitening effect siya. Ano pa? There are some studies, yung nacre in pearl, ito yung component na nasa loob ng pearl, ini-stimulate daw niya yung fibroblast formation. Saan ba yung fibroblast na ginagamit? Kung may mga sugat po kayo, when your body repairs, itong mga fibroblast na to, sila po yung parang nag-create ng mga connective tissues, yung mga fiber tissues, yung peklat. Kaya ito ay nag-enhance daw ng wound healing. So ito isa sa mga benefits of the pearl, na talagang very good siya sa ating katawan. And meron siyang magnesium. So because of magnesium, they found out na ang pearl po ay merong effect sa ating mga inflammations, may anti-inflammatory effect siya, at meron siyang parang relaxing effect sa ating brain. So nakakapagpabawas ng stress natin yan. This is very good. If you're stressed out, so pwede nyo idagdag ang ating pearl powder, and they found out na isa sa pinakamagandang benefit ng ating pearl powder ay yung content niya having 8 of the 9 essential amino acids. Sipin mo, pag kumakain ka pala ng pearl powder, yung nutrition mo kasi kung yan ay marami amino acids, protein yan, yung build-up ng muscles mo, strengthening ng muscles mo, gaganda yan. And it contains 8 out of the 9 essential amino acids. Ano ibig sabihin nun? Yung essential amino acids po, hindi po natin nagagawa ng katawan yan. Yan po ay kailangan kunin natin from the outside, from what we eat. So when you take in this pearl powder, you are literally supplementing your body with 8 of the 9 essential amino acids. So malaking tulong po ito sa ating nutrition. So hindi lang po minerals, protein, and then polysaccharides po, which means it is also very good for your immune system. Kaya kung titingnan natin po, ang ganda ng ating pearl powder. So additional health benefits, next slide. So it's traditionally used to combat body heat and of course to support skin health. Okay. So punta tayo sa DXN Pearl Powder. Next slide po. Yan, it's registered in Malaysia. It is halal certified. It is 100% pearls. Yan. Okay. So recommended dosage po natin. Next slide. Yan, 3 grams or 2 tablespoons per day with 100 ml of warm water. Pwede rin po itong topically i-apply sa ating skin. Probably may we have experts, lalo-lalo na siguro in the person of Ma'am Lendong Lau to help us dito sa mga skincare na to, how we can topically apply itong pearl powder na to sa ating skincare program together with our product. So, ito po yung mga recommended uses natin ng pearl. And of course, go to the technical side ng ating pearl pagdating sa mga PVs at saka SVs. Next slide. So, yan po. So, that wraps it for the pearl powder. I hope medyo nagustuhan niyo yung pearl powder because yung ating pinag-usapan niyan makes me excited to use it kasi marami siyang benepisyo. Isipin mo lang sa amino acids lang. Ang ganda-ganda na ng sustansya. Now, we go to the next
topic, ito ay maganda rin sa ating nutrition, yung spirudel. Yan. So, punta po tayo sa spirudel. Next slide. Spirudel po tayo. This is instant noodle with spirulina and with Ganoderma. Well, of course, when you speak of spirudel, you highlight on spirulina. Next slide po. Go to the next slide. Yan. So, yung spirulina po, it is a type of blue-green algae. Alam mo po natin to, it is a living organism, microscopic organism. It is endowed with so many vitamins and minerals, lalo na mga B-complex. It is readily absorbable. Maganda sa bata, sa elderly, even sa pregnant women. Of course, alam natin, it is alkaline po. Next slide. Mga benefits ng spirulina. Actually, if we discuss yung spirulina before, if you have been listening to our topics about spirulina, aside from being a powerful antioxidant, aside from helping in digestion, it is very good in promoting nutrition. Kasi it is high in nutrients but low in calories. So, hindi lang yan para sa ating sustansya at kalusugan, it also helps us maintain and keep ourselves in the proper weight level, yung weight range natin. Huwag po tayo masyado maging overweight kasi alam naman natin ngayon, isa sa problema ng mundo is overweight and obesity. Next slide. So this shows us only how good our spirulina is because we cultivate our own spirulina. Importante po yan. Ang spirulina po kasi, ang sekreto sa spirulina is yung sourcing. When your spirulina source is not really pure, then there is the tendency na ma-absorb ng spirulina mo yung mga contaminants. So, importante po yan, yung source ng spirulina natin is very, very pure. Ang ganda ng cultivation natin, walang pesticides, walang herbicides. So, wala po siyang contaminants. Next slide. Now, ito po yung mga micronutrients sa ating spirulina. We have been talking about this for a long time. Siguro marami sa inyo ever since na nag-DXN, naka-RGGL, naka-spirulina na. So it's very rich in vitamin A. Maganda po ito for our vision, for our general health, pampaganda ng immune system. Vitamin K is importante sa ating dugo at sa ating buto. Of course, fiber, importante po ito para pagpapalinis ng ating bituka, to shed off yung mga sobrang nakakaetan natin ng mga fatty foods. And of course, yung ating B-complexes, kasama na din vitamin B3, yung riboflavin, next slide. Yan, yung vitamin B6, these are all essential in our normal function para sa vision natin, para sa ating nerves, para sa ating blood circulation, maski sa ating mga tinatawag na mga buhok at mga kuko, importante po ang ating vitamins. And it also contains, next slide, yung lutein, ang zeaxanthin. Ito po ay maganda para sa ating mata. At ang zeaxanthin po is very good in preventing yung premature degeneration or premature aging. So maganda po siya as an antioxidant also. So yun po yung kagandahan ng ating spirulina. Next slide. Now, ang ating spirudel also contains black pepper. Ito po yung pepperesia. Alam naman natin siguro lahat tayo familiar sa black pepper. Ano po? It contains a chemical compound called pepperin. So itong pepperin na to, ay meron siyang konting kaibahan doon sa mga chili peppers. So ang maganda po sa ating pepper, marami po itong benefits. If you look into the benefits ng pepper or pepperin, which is in pepper, yun po yung laman ng pepper, paminta na active ingredients, ito po ay mahusay na antioxidant. So, yan yung isang advantage natin sa spirudel natin. Aside from having doon sa spirulina, ay meron siyang pepper which is a very good antioxidant. Pag sinabi mong antioxidant, you ward off mga toxins, mga free radicals. So, inaalis mo, tinutulong mo alisin at iwasan yung harmful effects ng mga free radicals at saka mga toxins. Ano ba yan? Well, of course,
yan yung isa sa mga dahilan kung bakit tayo nagkakasakit because nagkakaroon tayo ng accumulation ng toxin sa katawan, pinapatay yung cells natin, pag namatay ang cells na maaga, we age faster, o kung hindi naman siya namatay yung ating cells, ito ay na-irritate, pwede mag-transform ito into bad cells, nagiging bukol, nagiging cancer. So it's very important to always have good antioxidants in our body. And then anti-inflammatory, well, importante po yan kasi mga chronic diseases natin like hypertension, diabetes, at iba pang mga associated diseases natin, yung tinatawag nilang mga endocrine problems, mga chronic diseases are mostly inflammatory in nature. Importante po importante po to kasi lalong-lalo na ngayon, isa sa mga problema natin is yung COVID. Well, isa po sa problema sa COVID is inflammatory process, yung tinatawag na cytokine storm. So, ito pong pepper is anti-inflammatory. It also improves brain function. Maganda sa ating brain. It also improves control of blood sugar. Yung mga small spikes, yung mga biglang taas ng sugar na yan, tutulungan po ng pepper yan. At maging sa cholesterol. Of course, so yun po advantage natin dito. Yung ating pong Spirudel contains black pepper. Meron po siyang ding lemongrass. Next slide. Yan. So, yung kagandahan sa lemongrass, alam niyo naman, tanglad, di ba? So, it's very good for your aromatherapy. Actually, para yung amoy na very palatable, na masarap sa ating pang-amoy, maging sa ating panglasa. At ang maganda po sa tanglad, it's a good way for preventing bacterial and yeast growth. Yung mga amag, ay saka yung mga bacteria contaminants, napipigilan po ng tanglad yan. Okay? Tom Yum. Next slide. Yan po yung flavor ng ating Spirudel. Alam niyo po sa Thailand, ito po ay very healthy na concoction. Ito po ay tinawag lang Tom Yum because it comes from two words, yung Tom and Yum, which means boiling, yung Tom, and Yum means mix. So it's just mixed boiled concoction. Itong Tom Yum is very rich in so many ingredients. May lemongrass din yan. Meron yung kaffir lime leaves. At ito daw po, as they find it in Thai, ito daw po isa sa mga pinaka-healthy na concoction. Maganda sa mga sinisipon, maganda sa mga inuubo, at marami din tong nutritional content. So ito po yung flavor ng ating Spirudel. So pag kung titingnan nyo yung nutritional facts at saka yung Spirudel, may spirulina na siya. At yung spirulina na yan sa Tom Yum preparation o sa Tom Yum flavor, mayroon yung lemongrass, meron yung paminta, pepper, at meron pa mga kaffir lime leaves. So, ito po ay nagdadagdag. This adds up dun sa health benefit ng ating Spirudel. Yan. So, ang kagandahan po dito sa ating Spirudel, next slide po. Next slide. Yan. So, yung ating Spirudel po na Tom Yum flavor, it's specially formulated with Ganoderma lucidum and spirulina. Gusto ko makita kasi natin dito yung presence ng Ganoderma lucidum at spirulina. Hindi ba ang ganda ng combination? Just simply eating your noodles, nandun na kagad yung combination ng basic health provision natin, yung Ganoderma natin, which we know is the king of herbs, source ng napakarami nating active ingredients, yung mga polysaccharides for immune system, triterpene para sa hormones natin, sa blood circulation natin, para sa sugar regulation. Yung meron itong tinatawag na organic germanium, which is a very strong antioxidant. At may kasama pang spirulina at kasama pa yung Tom Yum flavor. So this is a very, very good, complete meal. Ibig sabihin, hindi lang siya supplement, it is supplement that is stuffed in noodles. Ibig sabihin, kakain ka lang, kompleto na, may supplement ka na, may pagkain ka pa. So, ang Spirudel natin, next slide. So, ito yung instant noodles. Marami po siyang
magandang sustansya because it contains spirulina, it contains Ganoderma, at siya ay Tom Yum flavor. So ito po yung isa sa pinaka-popular flavor, lalong-lalo na po sa Eastern countries. Yan, next slide. So ito po yung component ng ating Tom Yum: chili, black pepper, lemongrass, kaffir lime. So yung chili po is very good for your immune system. Yung kaffir lime leaf, maganda po yan sa ating skin, maganda sa digestion. Actually, ang kaffir po is also very good for our hair. So ibig sabihin, marami talagang benepisyo itong spirudol na to. Yan, next slide. Same component, dried chili, chili peppers. Next slide. Okay, so ito po yung technical description ng ating Tom Yum spirudol. It's considered a food and beverage. It is packed 4 packs sa isang packaging. Ito po yung distributor's price na, consumer's price, PVs and SVs. So, yan po generally yung mga bago nating products which we can now try and see for ourselves yung mga health benefits. Alam niyo po ang kagandahan sa DXN. Marami tayong masasabi about the products, but ultimately po, ang magpapatunay po niyan ay pag ginamit natin how we experience good health and wellness out of the product. Importante po yan kasi what we experience is what we share. So yun po, sa good morning to all of you, and I hope I was able to enlighten you with our new products. Salamat po ng marami. It's always a pleasure and a privilege for me to be part of this presentation. Maganda umaga. Good morning to all of you. Good morning, DXN. Make sure you find the time and spend some money for your health before it is too late. DXN products help your body to maintain optimal health. Give them a try, and you will feel the benefits of DXN products in a more natural way. Thank you for spending your time with us.